Ito ang dapat ma-impeach mga kababayan eh. Ang pagmumukhang yan mga kababayan. Tingnan nyo. Sa dami ba naman ang kasalanan nito? Unang-una, yung sa GEA mga kababayan, yung mga blanco. Yung paglipat sa mga pondo ng PhilHealth. Yung pagdukot nila kay PRRD mga kababayan. Pagbenta ng mga gold reserves. At kung ano-ano pang mga kabalastugan. Ito ang dapat ma-impeach mga kababayan. Pero ang ginigipit nila ngayon ay si VP Sara. At mukhang nagbago ang kanilang estratehiya mga kababayan. Tuloy ang kaso! Gusto na daw ni BBM na ituloy na ang impeachment mga kababayan. Kahit pa'y alam nilang mga kababayan na talo sila, mukhang ang aim nila ngayon mga kababayan ay dungisan at sirain ang pangalan ni VP Sara. At the same time siguro, pan-divert mga kababayan dahil alam naman natin may lumalabas na mga issue tungkol kay Admiral mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Iniwala naman si Pangulong Marcos na dapat tumawid sa susunod na kongreso ang proseso ng Ikaw ang dapat sampahan. Sinampahan na nga na impeachment mga kababayan, no? Kaso lang, etong mga kongresista, binasura yung sinampang impeachment ni Cardema. Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Ang inyong mga ngiti, ang inyong mga alamano. Jeff, para kay Pangulong Marcos, dapat tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan naman talaga ang plano nila right from the start mga kababayan. Ngayon, ang purpose nila mga kababayan, demolition job na lang yan. Dahil posibleng hindi matapos ng mga senador ang paglilitis bago magsara ang kasalukuyang kongreso. Sa ambos sana nga ay pagbotohan na lang yan diretso. Kung itutuloy ba o hindi. Bahala na ang Korte Suprema. Anyway, walang magagawa ang Korte Suprema mga kababayan kung ayaw ng Senado. Ng Pangulo na dati na rin tumayo bilang Senator Judge na kahit pa simula ng mga mababatas ang paglilitis ngayon ay walang kasiguraduhang matatapos ang trial bago pumasok ang mga bagong hanay ng mga senador. Tugod nito ng Pangulo, harap ng mga kwestiyon at debate kung maaari bang ituloy ng susunod na kongreso ang pagdating niya sa 20th Congress mga kababayan, pwede nilang questioning yan ng kampo ni VP Sara na wala ng visa ang impeachment trial na ito dahil natapos na ang Congress 19th Congress na kung saan doon ito isinampa. Pilitis kay VP Sara. It is very clear that it will. Because there's no way. Very clear that inuwi. Tingnan nyo ang mga ritual niya sa kanyang bunganga mga kababayan. Even if they start the trial now. No! Ikaw dapat ma-impeach BBM. Sa ginawa pa lang niya kay Tatay Digong mga kababayan, dapat na siyang masipa. Krimen yun Dinukot nila mga kababayan. Arbitrary detention. That they will finish it before the new... Umanda ka 2028. Sana nga lang mga kababayan hindi ito magtatago sa ibang bansa dahil ang sabi mayroon na silang parang mansyon doon sa ibang bansa mga kababayan para sa retirement ng mga animal. Senators come in. So, well, again, the senators will decide. Samantala, Jeff, muling binigyang diin ng Pangulo na ipauubaya nila sa Senado ang pagtalakay ng impeachment at hindi makikialam sa nasabing. At saka bida-bida itong sina Untivirus mga kababayan at saka COVID Pimentel. Dalawa lang sila Talagang, kami ang bida dito, kami ang bida. Dahil ang taong bayang mga animal. Proseso. Well, this is really a function of the Senate right now. Tapos kung magdidesisyon ang Senate na hindi na ituloy, mag-iiyak kayo. Ang daming iyakan mga kababayan kasama na sina Saba de Lima, mga media, mga may-ari ng mga paaralan mga kababayan, ng mga patrimonyo, taga-simbahan. Ang mga animal. The usual anti-Duterte. Tapos yung mga grupo ng mga bangag in addition mga kababayan. So, we leave it to them. We are watching, of course, what the Senate President Jesus Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. So. Shut up! Well, this is really a function of the Senate right now.
Nakakainis manood dito ng budol na to mga kababayan, ano. Oh, naaalala natin ang ginawa niya kay PRRD mga kababayan. Kumusta pala yung asawa mo na andun sa dokumento ni Dean Chase na nakuha niya sa Beverly Hills Police Department? Anong masasabi niyo dyan? Wala pa rin. I don't dignify that with an answer pa rin. 19th to 20th Congress. As a former senator, Judge, what are your thoughts on that controversy? What is the controversy? It is very clear that Oh, napangiwi pa mga kababayan. very clear. Oh? Yang pangiwi-ngiwi niya mga kababayan. Isa rin yan sa mga senyales. Doon sa mga bintang sa kanya. Because there's no way that even if they start the trial now, No! Dapat ikaw ang tinrial. that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Sir, nagsumbong po yung mga empleyado ng Bureau of Immigration about certain allegations. Sumabit na naman ang kanyang mga tauhan mga kababayan. Sa katiwalian. Against Commissioner Rubio. Has reached your office and What do you expect? Kung ano ang ginagawa ng puno, siya rin ang bunga. what are your instructions? Well, first we're looking at it, but this. Napaka-awkward ba kababayan na tatanungin ito kung anong gagawin niya sa mga hakbang sa kurakutan. Ito na nga ang kanilang issue mga kababayan right from the start. Yun nga, ang ating budget mga kababayan, national budget na baboy, sabi ni dating Pangulong Duterte. Mahirap masyado. Mahirap mapag-aralan ng mabuti kung Mahirap mapag-aralan dahil unang-una, hindi mo nga natapos ay yung pag-aaral. Nagkaroon lang ng diploma mga kababayan kagaya ni Pacquiao. Second year college lang, sabi ni dating Pangulong Digong. Nabigyan special diploma at ang sabi niya, pareho lang din yan. As good as bachelor's degree. Dahil presidente ang kanyang tatay mga kababayan nung nabigyan siya ng diploma. Ay, Diyos ko. Pinag-aral uli sa Amerika, hindi na naman natapos mga kababayan. So kahit anong aral nito ngayon mga kababayan sa mga sitwasyon, talagang mahihirapan siya. ito na yung pinirmahan. Tsaka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into it. Sabay, ano bang nangyari dyan sa ilong mo, BBM? Okay, sige. Po ba tayo sa cabinet revamp, sir? Cabinet revamp. Nasablay mga kababayan, no? Lumalabas na si Guevara lang pala ang kanya. Gugurgurin. Ang mga animal na to. Tingnan nyo kung paano makapambudol, no? Update po sa cabinet revamp kung meron po mga bagong developments. I have to explain that it's not a cabinet revamp. Hindi na cabinet revamp. Pabigla-bigla mga kababayan, nag-iba na, hindi na revamp. Yan ang bukang bibig niya Sabi pa, kailangan nating mag-restructure dahil, pangit ang resulta ng halalan. Na in the first place, hello! Ang mga gabinete mo ba ang tumatakbo? Sablay ang mga kandidato mo dahil sa'yo. Ikaw ang dapat i-revamp. Tingnan yung mukha ng budol mga kababayan, no? What we really did was we're still in the process of examining. Now, nasa baba na tayo. Isang kaululan, instant lang mga kababayan. Ano kayang naiisip nila ng panahong iyon, no? Tapos ang sabi pa ni Montulfo, na ang dapat daw sanang maalis mga kababayan ay si Bersamin. Dahil nanghihingi daw mga kababayan ang akusasyon ni Montulfo nanghihingi daw ng pera sa mga appointments. Kinukutongan daw mga kababayan ang sino mang magpapa-appoint. So kung gayon, kung totoo yung sabi ni Montulfo mga kababayan, tiba-tiba si Bersamin. Ngayon dahil hawak na naman nila mga kababayan, ire-retain kita, hindi. Anong masasabi nito ni Montulfo ngayon? Dalawa lang naman yan totoo o hindi mga kababayan. Kung totoong nanghihingi mga kababayan ng milyon-milyon na datong para ma-appoint ka, ibabawiin talaga yan mga kababayan sa kanyang opisina. Mangungurakot yan. Diyos ko mga krabing. Napakalala. Was that I put everyone on notice that you are. O sagutin nyo si Montulfo. Bersamin, sagutin mo. At ewan lang din natin mga kababayan, bakit hindi makasuhan ito si Montulfo? Hindi lang nila pinansin. Are basically all on probation.
And okay, this time, it looks like yung iba, mabuti naman, maganda naman ang performance. Maganda ang performance. Anong tripping yan, mga kababayan? Tapos lahat pinag-submit ng resignation. Ngayon, nasa USEC na tayo, nasa mga agencies na tayo. But we are, what essentially, what you refer to as a cabinet revamp, it's not a one-shot, Ikaw dapat ang umalis na sa pwesto, BBM. Pero hindi makikinig yan, mga kababayan, kahit anong panawagan ninyo. Bingi nga yan eh. Sila, sa mga hinaing ng tao. Kunting tiis na lang, 3 years. one-time, big-time thing. It is an ongoing thing. This is something, it is essentially putting all... Sana nga lang no, sa impeachment ni Sara Duterte, kung matuloy man ang trial, ipapasabog, mga kababayan, ang mga illegal na pinagagawa nitong sina BBM. Dapat, mga kababayan, dahil ito ang dapat ma-impeach eh, hindi si VP Sara. Si VP Sara pa, mga Duterte, wala yung bahid ng korupsyon, mga kababayan. Government agencies, departments on notice that we have to do better and we will be looking... Shut up! We have to do better. O ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.